Sa lalawigan naman ng Aurora, tumambad din ang matinding pinsalang idinulot ng storm surge. Sa pagtatala na nga ng Pag-asa ay maaring kapantay o higit pa ang taas ng daluyong na nilikha ng Bagyong Uwan kumpara noong Yolanda. Mula sa Kasiguran, nakatutok live si Ian. Ian. Vicky, sa pagbubukas nga nung nasirang kalsada ay narating na ng ating team itong Northern Aurora at dito nga, Vicky, ay tumambad sa atin ang malawak na pinsala na dulot ng Bagyong Uwan. Napatag na ng heavy equipment ng DPWH ang nawasak na portion sa pagitan ng Barangay Gupa at Pitale sa Dipakulaw, Aurora. Kaya kahit mahirap, nadaraanan ito ng mga sasakyan at motorsiklo. Pero sa iba pang bahagi ng Dipakulaw, maraming nabuwal na puno at mga posteng itinumba ng hangin at storm surge ang nakahambalang sa kalye. Nabalot ng malaking bato ang dating naka-Bermuda grass na tahanan ng pamilya Quirino. Ang dating dinarayo nilang bahay sa gilid ng Pacific Ocean. Hindi na raw nila makilala ngayon. Paano raw sila magsisimula? Lalo't pagpapasko pa naman, wala ring naisalbang gamit kahit para lang sa kanilang 3 maliliit na anak. Sa ngayon po, hindi pa po namin alam kasi siyempre po, first time po namin magpapasko po na wala po bahay. Maawa po ako sa mga anak ko po. Pero papasalamat naman po ako sa Panginoon kasi kahit papaano po ay kahit wala po yung bahay, ligtas naman po kami. Hindi ko alam kung saan po talaga ako magsisimula. Kasi kahit sa inaasahan kong pananiman, kahit konti nga lang na pangtaguid ko sana, nawala pa po. Ang padre de familia na si Samson, muntikan pang mapahamak ng tangkaying isalba ang mga gamit. Nakita raw ito ng kanyang anak na labis ang trauma ngayon. Ipinakausap ng kanyang ina ang bata sa amin pero hindi niya mapigilan ang pagluha. Sa Janet, sinamantala ng mga residente ang malakas na tubig na rumaragasa mula sa bundok para labhan ang mga nadumihang damit at gamit. Sa Dinadyawan, Dipakulaw, natanyag sa White Beach, nawasak din ang bahagi ng National Road. Isang backhoe nga ang nahulog sa hukay na nilikha ng storm surge. Halos lahat daw ng 40 resort dito nawasak sa malakas na storm surge at hangin. Si Larry Ramirez, na presidente ng mga Resort Association ng Dinadyawan, nasaktan ng hampasin 20 talampakan na alon ang kanilang resort bandang hapon nitong linggo, kaya tumama ang binti niya sa batong hagdan. Umabot daw sa 2 palapag ang storm surge. Kaya sa resort niya lumikas ang maraming manggagawa na tulong daw ang kailangan ngayon. Yung mga ibang nagtatrabaho, talaga po, kailangan din na lang naman sana nila ng konting tulong. Kung hindi man sa ating pamahalaan, sa mga taong may mga puso at kumakatok kami sa inyong puso, na sana kami naman po itulungan. Sa resort ni Larry na natili ang ilang kilalang storm chasers, gaya ni Jordan Hall, kung saan buhang-buha raw ang buhay na sandali, makunan lang ang taas ng storm surge ni Juan. Sa Dinalungan, ang bayan kung saan naglandfall ang bagyo, napinsala ang Trinity Falls sa Dalampasigan dahil sa lakas ng hangin at alon ng bagyo. Binaharaw ang komunidad sa poblasyon at maraming nasirang tahanan sa coastal areas. Umuugong po yung kapaligiran tapos nababasag po yung salamin na po doon. Sa evacuation? Opo. Yung ulan, kagandahan din po na hindi ganun kalakas. Pero kung maikukumpara ko po sa nangyari ng Pipito, ito po yung hangin niya is mataas. Sa bayan ng Kasiguran, maraming bahay sa coastal area rin ang nasira ng daluyong. Maraming tahanan din ang nawasak ng malakas na hangin, gaya ng kina Nanay Josie. Kasalukuyan pong malakas ng bagyo ay lumipat na po ako sa malaking bahay na kapitbahay namin. Hindi ko na po inintindihing bahay ko. Maraming pose at puno rin ang nabuwal. Napinsala rin ang bubong at barracks ng mga pulis sa Kasiguran Police Station dahil sa bagsik ni Uwan. Sa pambihirang pagkakataon, naging tulugan ng ilang pulis ang bakanteng detention cell. Ang storm chasers ng Pag-asa umiikot sa Aurora para itala ang taas ng daluyong o storm surge. Maaring kapantay o higit pa raw sa storm surge ng superbagyong Yolanda ang nilikha ng superbagyong Uwan na umabot sa 5 to 7 meters.
2.7 may kukumpara natin dun sa Yolanda na nga eh. Kasi ang Yolanda, more or less 6 meters siya eh. Pwede natin sabihin, Yolanda-like pala to. Pwede na rin siya. Oo, pwede ko nang sabihin. Masabi mo, 5 to 7 pa, mas mataas pa. Mare, kasi yun eh, level lang ng surge yun. Hindi pa natin kinukonsider yung wave talaga. Kasi kung sasama mo yung alon, mas mataas. Sa Dilasag naman, ilang bahay sa may baybayin ang nasira ng storm surge. Anong gamit niyo po yung isalba niyo? Wala nga po, talagang lahat yan, litong-litong na yata yan ang mga alon. Pati mga damit namin, bata. Wala talaga sa amin natira dyan. Isinasagawa pa rin ang assessment ng lokal na pamahalaan, wala pa namang naiulat na nasaktan. Vicky, bagamat nakapagpreposisyon ang LGU ng Aurora ng ayuda sa iba't ibang mga lugar dito, tulong na pa rin ang hinihiling ng ating mga kababayan kapag nakakausap natin sila, lalo na Vicky, yung mga nawalan ng tahanan at nawalan din ng mga kabuhayan. Mahaba pa raw ang laban nila, kaya sana ay dumating ang tulong sa kanila. Yan ang latest mula rito sa Kasiguran, Aurora. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.